Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya? Kasama pa nga si boss noon, ma'am, yung pagdala na namin daw ng buwan. Tsaka buong team ng team ni boss. Si boss, nakita na. Pumunta kami doon sa... Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? Nandun sa area. Nandun sa area. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator, Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyo nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sonny Trillanes, si ganito at si ganito? Grabe nga ho itong ating pag-uusapan ngayon, mga reaction update PH. Ito nga ho ang ating mga 18 ex-marines, buong buo ang kanilang loob na nagpa-interview dito kung saan, mga ka-update, diretsahan ho nilang sinabi, nilantad ang kanilang mga nakita kung saan mga ka-update, di umano, alam niyo na, nag-deliver daw ho sila ng mali-maleta dito kay Senate President Tito Soto. Ito pa, mga ka-update, hindi lang nga, di ba, nung nakarang araw, mga update, nagbigay ng pahayag ito si School Bukol na baka hanapin daw ng asawa niya yung mali-maleta dahil hindi naman daw siya tumatanggap. Alam naman ho natin yung pagtatakip pa lang ni One Ball University dito sa administrasyon ni Ngagba. Alam naman po ng milyon-milyon Pilipino na tumatanggap po talaga siya. Kasi unang-una sa lahat, mga kapatid, kung hindi tumatanggap itong si School Bukol ng mali-maleta dyan sa administrasyon ni Ngagba, bakit niyo ho pinoprotektahan itong, alam niya, si Bongbong Marcos, si Martin Luther King? Bakit hindi nila pinapatawag dyan sa Senado kahit ilang beses na binanggit na sangkot sila sa flood control, Ghost Project? Bakit pagdating sa ating BP Sara, mga kapatid, yan si School Bukol, marami din ho sinasabi yan na dapat pati nga ho yung Korte Suprema, binabastos ho niya, di ba? Bakit pag kay Marcos Jr. pinoprotektahan ho nila? Yan yung malaking katanungan. Gayon din ho yan kay Pinky Lacson. Isa pa, mga kapatid, ito nga si Trililing, hinahabol ho itong 18 ex-marines na gusto nga ho silang kasuhan. Isa pa, hindi lang pala isa, mga kapatid. Pangalawa, kasi nakakatanggap nga ho itong ating mga 18 ex-marines ng mga death threats. Kaya, mga kapatid, panalangin na lang ho natin ang kanilang safety, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kakaunti na lamang ho yung mga katulad ho nila naglalantad ng katotohanan para sa milyon-milyon Pilipino, para sa kapakanan ng taong bayan. Kasi, mga kapatid, kung wala ho 18 ex-marines na maglalantad na ganyan, pare-pareho tayong lugmok. Maghihintay ho tayo sa walang kasawaang investigasyon na hanggang ngayon wala ho nananagot na mastermind. Sila pinaglalantad na ho nila kung magkaanong amount yung dinideliver nila, 5 maleta, kahit saan lugar, mga kapatid, naghahati do silang pera, nagdi-deliver ho sila ng bilyon-bilyon sa administrasyon ni Ngagba. Kaya, mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong. Nirakta na ho tayo, pakinggan ho natin itong mga naging pahayag ng 18 ex-marines at yung matitinding aligasyon ho nila dito kay Tito Soto, dyan sa Senate President na protector ng mga, alam niyo na, corrupt, protector din ng Ngagba. Kaya, mga update, rekta na ho tayo. Bigyan daan ang aming mga katanungan tungkol po sa inyong mga salaysay. Maraming salamat po. Unahin ko na po, ako po si Pam ng Third Floor Studio. Good morning po. Okay na ako, guys, sa first question ko, ha. Okay. First question, ano po? Na-establish na po natin na milyon, bilyon o anumang mas malaki pang halagang pera ang na-deliver natin sa mga personalities. Ang tanong po kasi din ng marami is, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga iba-ibang contractor, din may galing po sa bangko. Sir, pangalan po. So, Bernard Tube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. So, nai-encash po ito because
may transaction po si Boss Zaldico ninyo sa bangkong yon. Yes po. And sila po ang siya. AA po inaatasan ni Kong Saldi po doon sa pagbibigay. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark? Wala. Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon, kayo po ba kahit papano nabayaran na sa serbisyo na humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa serbisyo ninyo? Rosberg Copan, ma'am. Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Pero hindi pa po kami nabayaran doon sa kuwan. May partial lang po silang binigay nung natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man, ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yun, ma'am, nangyayari dito, ma'am. Kasi mga team leader lang din po namin yun. Nagkukuhan sa amin, ma'am. So kami, ma'am, Team leader po ang nagmamanage sa yes, inyo? ma'am. Meron po kasi kami security officer, ma'am, na mataas din ang rango, galing din po sa kuwan. Sa Armed Forces po. Retired. Marlon? Ako po si Marlon, kasama ni Pat sa third floor studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver. O kukunin nyo muna sa bangko, dadalhin nyo sa bahay ni Congressman Saldi. Yes po. Alin po ron? Dadalhin po, ako kunin sa bangko, din dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagayan, tulad ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Dito sa may kuwan. Land Bank. Any Land Bank. Anong branch po? BPI. Maraming branch silang kukunan. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-assist sa inyo? O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-assist Pagdating sa inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may branch ng Land Bank. Pangalan, sir? Romel Galapon. Okay. Sa may malapit sa estansya yung Land Bank doon, yung malapit sa DepEd. So kasama sa nagwi-withdraw yung EA? Opo. Tama. Sila kasi ang nagka-transact, sir, ng kuwan. Mga withdrawal, mga kuwan. Yung mga EA. Kami kasi ang papel lang namin, sir, security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakanteng maleta? Tama? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi po naalala. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, kasi per kilo na po ang bilangan, Sila po ang nagkukuhan ang nagbibilang na, yung EA na. Okay. Then pero may mga times din po, ma'am, na isa sa amin or dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon, ma'am, naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami, ma'am, yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na po. Tapos dadalhin namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Valle Verde? Bahay po ni boss. Congressman Saldi. Okay. So pagdating nyo nung paglatag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bulto pera? Meron sa taas. Sa taas po. So inaakit nito sa Inaakit. sa second floor. Ano yung itsura? Kwarto? Ano yung itsura ng kwarto niyo? Yung kwarto ba yun exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na nasa loob ng kwarto? Puno. Estimate ng bilang ng Estimated maleta. namin nasa 20 to 30. Ganun. Tapos kasi may pinapasok, may nilabas. Yun lang man yung ng kwarto, labas-pasok.
In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ito po ba kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligod? Yes po. Yes. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligod pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang nag-organize. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Parang ganun po. Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny I believe si Congressman Laila De Lima, may pagdi-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po, kaya po. Sa tamang buwan po. Pagka So tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa ombudsman. Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi doon? Sino po ang nasabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po Paano hindi nangyari? Totoo rin. No? nangyari? Nangyari talaga yun, ma'am. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar sa Mga bahay bahay. namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw ho ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes po, nakita po namin siya sa townhouse. Paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley? Sa Forbes, ano po? Ang kuwang kasi dyan, ma'am. Ano pong taon ito? 2025. Layanan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Mga security, I think security niya. Alin po sa meeting? Sa meeting. Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, Si boss. Si speaker. Speaker Martin. Yeah. Romualdez. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin, ma'am, security lang po kami. So nakikita namin yung mga... Distansya, ano ho? Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Yan din sa yung corporate. nakikita namin, ma'am.
Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya ring na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansya nyo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 m yata, sir. Ilang beses nyo siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses nyo siya tingin nyo naabutan ng paper bag? 3 to 5? 3 to 5. 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator Sonny Trillanes, si ST, na codename niya sa inyong salaysay or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyo nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sonny Trillanes, si ganito at si ganito? Nakikita po namin yun sa Taunas. Yung litrato, yung mga kasama natin. No? Kasama natin. Nakita niyo rin ba si Sonny Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes, sir. May retrato kayo noon? Wala, sir. Pero, Pero, yan. Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Tapos sila yung ka-meeting. Gaano katotoo na nagbo-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so, sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas ba. We've got to play this real smart. That rubber band, once it breaks, suddenly the ogre is free. The 150 attack buff, though, is going to make a huge difference. He's loose! pero may mga times na lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi namin. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Eh sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay nyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakaalam ng transaction is executive. Yung mga EA po. Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po nakakaalam kasi security lang po talaga yung Kasi ang kuhan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Makati. Basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na... Kasi may contact po kasi sila, sila Mark at si Paul, ma'am eh. Ang ginawa na lang namin dun, ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba ko, then... Residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal... Office. Sa office. May residential din, may office. So, private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi, siyempre, kaya nilang magpalit yung dalawang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya? Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si boss noon, ma'am eh, yung pagdala na namin daw ng maleta. Tsaka buong team ng team ni boss. si boss, nakita na pumunta kami doon sa... Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? Nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. May mga tao sa doon, ma'am eh. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am eh.
Sa building niya po ito sa Baclaran Baclaran. po. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan? Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Hindi po ma. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag? May paper bag, sir. Ma'am, may malita na. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko ng time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Textile. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time ko. Nung time niyo po, paper bag. Yes po, ma'am. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M, Yes po. you said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Sa kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? EA na pong nakakaalam. Sila na po ang okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po, sir. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nakasabay ng Hindi sila Mostly nagkasama. kasi po sa campus yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga natin, viewers po, live po tayo ngayon. Pakilakasan po ang boses. Ay, hindi po sila nagkasabay. Sir. Hindi sila nagkasama. Pero si Kohan, laging nasa town house po ang meeting yan ni Congresswoman Laila De Lima. Okay. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Saldico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nagiinuman. Sir. Pakilakas po. Hindi naman po sila nagiinuman. Diba? Nagmi-meeting lang sila. Meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan nila? Closed door kasi yan, sir. Closed door. Nasa labas Yung mga na. security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinangka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no? Ano po kayang pwede nating gawin dun? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no? May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang ho natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? kinuha lang namin po kay Atty. Baligot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po na sinabi ninyo, specific doon sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Dapat ma'am, andyan na lang. Po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon?
Yes, ma'am. Meron, ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro, ma'am, namin sabihin yung mga tao na yun. Lalaki ba ito, babae? Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong Parehas. TV. Yan, parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, aasikasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Ngayong sinisira yung credibility nyo, sa halip na pagtuon ng pansin yung mga detalye na mga ibinunyag nyo, ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi nagsasabi ka ng katotohanan, parang wala na. Kami pa yung hinahanap. Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin? Kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? So, ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya, isang Senator Tim Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon dun sa mga isinawalat ng detalye? Hindi po, sir. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi namin ma-sponsor pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari, sir. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin, sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay mo pa rin sir. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko sir. Tsaka sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan? Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal niyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kami na Siguro yung iba po. Meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban lang po. Iniipit, ano yung sabihin na iniipit? Ginigipit? Iniipit. Kaya anong klaseng panghigipit ang ginagawa? May mga may mga pumupunta sa bahay, nagtatanong Tanong-tanong. saan daw kami. Si Congresswoman Laila De Lima, alam naman natin na nakulong. At alam niyo rin. Kailan nangyari yung pagpupulong yung paglabas niyo mismo ng kulungan saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Santico? Opo. 2025 po yun. Ibig nyo sabihin, a day after paglabas ng kulungan? Hindi naman. Month na rin. So, Pinlano pa rin, Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa po meron, kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video niyan, hindi ho ba kayo sinisita? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture o laging patakas ito? Sinisita, ma'am. So, pagkukuha namin, patago. Patago lang. Baka remembrance ka. So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano itong Hindi mga... naman po. Wala pa mo, parang remembrance mo talaga na ganun. Pero parang wala ka pang plano o idea na ganun pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to? Mali na to?
Yung una po ba, hindi nyo na naisip na mali na yun? Dahil malalaking pera po ang involved. Hindi kami nag-isip ng gano'n kami kasi mayaman si boss ma'am eh. Saka marami siyang buwan. Nadja-justify ng pagiging mayaman niya yung halaga ng Yes, pera po. nakikita ninyo. Ano po? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin nyo? Nasaan siya ngayon? Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Pero Wala rin kaming contact sa kanya. Pero nakakaramdam kayo na ginigipit ang isang Sergeant Gutesa. Maaari siya. Maaari. Kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan yung mga naunang binunyag nyo nung nakalipas na preso. Hindi po. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kesa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya ma'am eh. Pero Nasabi lang siguro namin yung tamang, yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya umamin si... So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan ma'am eh. Pagka i-deny mo eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin eh. Kasi nakita talaga namin. May mga videos po kayong hawak. Meron po. Meron. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. Yes po. At ilan lang yun, no? Marami pa ron na hindi nailabas. Yes po. Yes po. Ang mga videos po ay nasa cellphones niyo po? Yes po. Marami pong copy ma'am. May Maraming USB. copy. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan mo kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yun? Tama pa siguro ma'am. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Con ma'am. Ako kay... Kay ST no? Australia. Bakit? Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Kakasuhan kami. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi na. Handa na kami doon kasi alam namin kung anong magiging Hindi na mangyayari. yung mindset namin ma'am na ganun mangyayari. Oo. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Kasi sa mga nireport ninyo, ang pinakamalaki po, pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya yun? Hindi naman kami na. Eh, Normal lang po yung magdi-deny siya mag-cast. Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Ano yun? Handa pong tumulong si Atty. Levy Baligod sa inyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso. Yes po. Ang Mga maganda, kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, o gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? kahit sa Pwede nyo pong sagutin. kahit sa sir, kahit kailan. Senado man yan o Congress, harapin namin. kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan ng kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano ang naramdaman? Siyempre sir, high moral kami kasi may support na one. Ilan sa inyong Katoliko rito? Lahat. O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahang Katoliko? Meron naman. Meron naman sir kasi yung nag-kuhan sa amin sir, testigo. Bishop. Bishop. So kontento na kayo sa ganun. Yes. Sige, wrap up tayo. No? Tingin na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Sir. Ako po pa si Cecilio Narodel Jr. Panawagan ko po sa mga tao
Yung dagdagan pa suporta po sa amin. Kasi nagsasabi kami ng katotohanan po. Yan lang po. Fidel Corpus po, nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin sapagkat totoong-totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pidabit namin. Panawagan ko po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Yan lang po. Bernard Tubi po, nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na suportahan, totoo po yung sinasabi namin at suportahan po kami. Maraming salamat po. Rosebert Wopan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa amin. Salamat po. Romel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa aming 18 na sinasabing ex-marine, bagmen, kung ano man yung tawag nyo sa amin. Maraming salamat po. Pero kahit anong mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensyahan na po. Laban lang. Sir, sa families po ninyo, nakakalag po. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin, ingat lang po. Supportive naman yung family ko sa akin at nagpapasalamat rin ako kasi malabas na yung katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Salamat. Sa pamilya ko po, salamat sa tiwala at lagi ako sinasabihan na mag-ingat po. Salamat po. Kami rin po, maraming salamat sa inyo. Thank you po, mabuhay po ang salamat po. May next batch yata nung akin yata yun. Yun po sa akin. Galing po kami sa kabila sa mga kasamahan nyo rin po. So gawin natin parang cross-examine ang maaaring yung mga natanong na namin doon ay may tatanong po namin muli dito. Na-establish na po, by the way, ako po si Pam ng third floor studio ng YouTube. Ang unang katanungan, na-establish na po natin ang malaking halaga ng pera, mali-maleta, ang na-deliver po ninyo sa mga personalidad. Saan po galing ang cold cash? Saan po nagmula ang cold cash? Kasi, Ako na po sasagot. sir, baka po pwedeng kunin itong mic. Yan, salamat Tapos po. pakilala po muna. Tapos Lolo. Okay na po yan. Nandito po. Ako po si Bene S. Bolontati. Masasabi ko lang po, yung tungkol dun sa mga pera na pinanggagalingan. So, merong bagsakan si boss dun sa sa Baliverde 6 sa bahay niya. Lahat ng nagre-remit po sa kanya, doon binabagsak. So, pagkatapos noon, dinadala namin sa Horizon Home sa bahay niya po. So, maraming business po na nangyayari po niyan. So, parang routine na namin ng paghahakot, pagsisecurity, pag-deliver. Yung pong sinasabing binabagsak ang pera sa kanyang bahay, sino po yung mga nagbabagsak ng pera? Iba-iba po, iba-ibang galing na probinsya. Hindi namin alam talaga po yung kilala yung iba na nagdadala. Yung makasagot po na yung EA niya po yan. Pwede po ba nating masabi na mga contractors and contractors po ang mga nagbabagsak ng pera? Ang alam ko, mga contractor po. Mga contractors po. At kapag po binagsak yun, syempre po, in cold cash na rin po ka. Yes po. Bali, ang iba dyan nakasilid sa malita. Ang iba, nakakarton. Tapos, pagdating doon, binababa namin.
At binibilang ni yung AA niya po na si Paul at saka si Mark. Ang mga maleta po bring your own maleta. Nagpo-provide po ng maleta. Pag dineliver nakamaleta na po. Hindi po yung si Boss Zaldi po ninyo ang nagbibigay pa ng maleta para paglagyan. Ay, yung nagde-deliver po, sa kanila na po, sa kanilang lalagyan. So, pag mag-deliver naman kami sa iba, si boss, nagpapabili sa amin ng malita dito sa Green Hills, sa Divisoria. Nagpapabili. Yun po. Pero saan po nang galing na ang mga maleta Rimowa? Ang Rimowa po isang European brand na talagang mahal po na klase ng maleta. O dahil po sa disenyo ito? Depende naman po kasi sa bumibili po doon. Minsan sila ni Paul may contact na, pipick upin na lang namin. Sabi nyo, yung iba tingin nyo contractors yung nagdadala ng pera sa bahay ni Congressman Saldico sa Valverde. May napansin din ba kayo ng mga government officials na nagdi-deliver din ng pera kay Congressman Saldico? Doon sa Valverde, karamihan po yung mga security niya lang po nagde-deliver. So, sa amin naman, ang ginagawa namin, nakaabang kami doon, tapos bababa namin, papasok doon sa Valverde. Doon na rin po si Paul Estrada, yung nagbibilang po. Para malinaw, no? Security ng contractors o security ng government officials? Hindi namin specific kung ano ba siya yung tauhan po nila. Yung mga contractors na sinasabi nyo, I'm sure yung iba naririnig nyo sa pangalan. Naririnig nyo rin ba ngayon o kamakailan na naging controversial dahil sa pagdinig sa flood control scandal? Opo, naririnig po namin. May pagkakataon po din sa inyong affidavit, no, na ang Bucor po, sila po ang nag-deliver ng pera kay Zaldico. Yung sa Bucor naman po, ako ma'am, hindi ako actually na involved dyan. Yung may kasama kami dyan, may nakakita, dalawa sila. So hindi ko alam kung sino pa. Hindi ko rin sabi na, opo. Sa mga kasama niyo po, Opo. may kwento po kayo tungkol dun sa testimonya dun sa Bureau of Corrections, sir? Doon sa kabila kasi yung involved po dyan, sir. Doon na sa kabila. So, hindi rin po kami pwede magkwento na hindi namin aktual na nakita. Yung kay Congresswoman Laila de Lima, pwede niyo ho ba ikwento kung kailan niyo siya unang nakita, ano ang mga pangyayari rin ang napansin doon sa pakikipagpulong Congresswoman? Kung Laila de Lima po, nakita po namin sa Team EC po, sa townhouse. Nakita po, ako nakasaksi po, 2 beses ko nakita. Nakipagpulong sa kay Kong Saldi, sa kay dating Speaker Romualdez po. Nakita mo rin na paglabas doon sa kay Congressman Saldico, may dala-dala siyang paper bag o maleta? Meron po, paper bag po. Ilang beses po ulit? 2 beses ko siyang nakita po. May ebidensya po tayo nito dahil isa po siya sa umaaray at nagde-deny na walang katotohanan ng inyong mga salaysay. So sa amin, wala kaming nakuhang picture, pero sa team namin po, lahat kami nakakita. Yung personal knowledge. Opo, yung service na sasakyan, Grandia po, tsaka may isang backup siya. Yung po transaction ninyo or sa yung panahon na nakikita po ninyo si now Congresswoman Laila de Lima, ito po ba ay kahit minsan nadalaw nyo po siya o na-escortan nyo po ang let's say si Zaldico na binisita siya sa kanyang kulungan? Hindi po, hindi kami naka-escort po. So paglabas na po niya nangyari ang mga transaction or coordination with Siya mismo pumunta sa townhouse po. Kay sir, name po niya. I am Chris Dado, sir. Doon sa testimony niyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Isa para sa akin yung ano ko doon, sir, is yung nagde-deliver sa mga media po. Hindi ko lang bagitin sa ngayon. Sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagde-deliver? Kasama namin yung media coordinator ni Congressman Saldico po. Yun yung nasa affidavit, si Joey Guzman.
Yes po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes po. So sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, Taga-TV. o taga-TV. Meron nga sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko nabanggitin, sir. Sa tamang panahon ko nabanggitin po. Kalimitan saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, or Or yung mismo sa media company. Minsan, meron kaming inahatid sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Ka-meeting niya. Tapos, minsan, hinatid namin sa drop-off ng station nila po. station lang? Station ng Media. Media station. media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag po. Paper bag. Paper Sa bag. tingin nyo, magkano laman ng paper bag? At o gaano kalaki yung paper bag? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan yan, sir. Yes po. Lingguhang paper bag po. Yes ito. po. Ito ba yung tingin nyong dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Filipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang credibility nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi dalawang mata namin nakikita namin, sir. Kung anong abutan ng mga media. Kung anong laro ng mga media. At kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishmento dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Bali, ano ko na, sisiwalat ko na lang po, andyan na sa investigasyon or ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong... Yes po. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang credibility? Sir, from the very beginning, kaya kami gumagawa nito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pira sana na para sa flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concerned kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin tatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansang Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mystery media, meron po ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila, yung abutan? Sa security personnel, sir, hindi namin gawain yung magpanay ganyan-ganyan kasi nakafocus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera na sinasabing ang 1 milyon, 1 kilo. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Humigit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga, ma'am, kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Saldi at si Speaker?
Di ba ang pinaka ano nila si So lahat PBBM ng naman. panira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishmento dyan sa Makati. Na anytime pwede niyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka nag-disperse. nag-disperse na. Kasi before kami lumanta dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katao-tao, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage sila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit. Umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Umilip ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa ng mga troll agent nila doon. Ilang palapag ang opisina ng Troll Park? 3, sir. Yes po. Para maging particular, anong floor? Fourth floor? Second, Second third. floor? Third. Yun yung na-occupied nila, sir. And fourth. Second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman akong nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay. At least, maliwanag yun. Sir, kayo po, ano po yung pinaka-unforgettable na maleta delivery o ibang mga nasaksihan patungkol sa corruption? Sir, I'm Rene Boy Julian. Sir, ang participant po dito, ako po yung yung nasa picture na nasa aeroplano na doon. Ako yun na minsan ginamit din nila trolls na iniba yung tao. Ako po yun, yung picture na yun, yung kwan na yun. So, bali nag-deal kami noon, convoy full force kami noon papunta kaming hangar. Maraming malita ho yung 48 malita. Kakantsawan pa nga kami mga kasama namin mga security dahil mabigat dahil isasakay namin sa aeroplano. So hindi ho namin alam at hindi ko rin alam kung saan nila dadalhin yung kwan na yun. Kung saan i-deliver yung 48 malita na yun. Yung sa aeroplano na dinala namin na Kasi full force kami noon, mga security, saka mga active na Para namin po Pilipino. magkarga ng mga maleta sa aeroplano. Pero hindi ho kayo kasama sa biyahe? Hindi po ako kasama sa biyahe. Yun, kinarga doon sa sa aeroplano. Yung kasama din ako nagkarga doon kasi security driver din ako. Kaya alam ko kung saan yun. Nahagip nga yung yung malita doon. Ako po yun. Kaya at saka yung yung kay Sir Garcia, yun nasaksihan din namin doon sa pag-transferan ng pera. Sino doon po si Sir Garcia? Doon sa George Garcia, ma'am. Sino po si Garcia, sir? Para lang po malinaw. Sir, siya yung Comelec chairman yata. George Garcia. Yes, ma'am. Yan po, nasaksihan po namin na transfer. Sa kasi, ang po kasi doon, ma'am, sir, si Paul sa si Mark na kasi doon Ang doon, nag-asikaso. Pakilinaw, paano mo transfer? Ano po yun, sa sasakyan lang po kasi yun, sir.
Sasakyan lang, nakadikit lang po. Oo, Nasa nakadikit. kayo lugar? Andun lang po sa may parking kami kasi andun lang kami. Parking saan po? Sa may Maidas po. Ano to? Bago mag-election o after election? Ano to, sir? Hindi ko na maanuhan kung kailan yung abutan na yun. Year po. Ano pong year? Kasi year ito. Hindi na po tanda. Okay, ma'am. Balikan ko lang sa aeroplano. Sino yung kilalang personalidad na sakay ng aeroplano na yun na pinagkargahan nyo naman? Kasi yung aeroplano sir ang pagkaalam namin sir kay boss ko yun eh. Na kung ano yun, yung aeroplano na ko yun. Opo, pero syempre may taong pasahero. Sino pasahero? Hindi po na namin alam yun sir. Hindi nyo rin alam saan papunta yun. Hindi ko, sa knowledge ko po, hindi ko po alam. Kasi nagkarga lang sila. Sino po sa inyo na-involve sa Kaway delivery? Nasa kabila ko. Nasa kabila, hindi natin nalaman ng ano, no? Of course, question po, sa pagpaparatang po ng marami or pagde-deny po ng marami na wala hong katotohanan ang inyong mga sinasabi. Tinanong din po namin sa kabila to. Kanino po kayo mas na-offend? Kanino po kayo mas na-offend na sinasabing kayo ay mga sinungaling at ang kredibilidad po ninyo at imahe questionable? At yung sa nagbaba sa amin, saka yung may mga sinasabi na sinungaling sinasabi namin, pero natatakot na sila malaman yung katotohanan na involved sila. At saka yung iba dyan, supporters nila. So, kami wala namang kinikilingan kung sino. Basta, ang sinasabi lang namin ay katotohanan lamang po. Sino po sa inyo nakapag-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez? Kami po. Sir, baka pwede pong pakwento. I'm Dante Orbilio, Hawak na lang po. Salamat. ma'am. Ako'y isang driver ni Kong Saldico sa team namin. At the same time, security po. Malimit po ako na mautusan isa sa driver na paghatid ng tira doon sa bahay ni Kong Romualdez. Yung malimit po na yan, every delivery, ilang maleta po? Ang every 3 days sa ang delivery namin, ma'am, siguro aabot ng 10 o 12 malita. Size po? Ang size po ng mga malita nito ay large saka medium. Meron din pong small. Saan po din i-deliver? Doon po sa 42 McKinley, then 41 Forbes. Aguado po? Aguado rin meron. Sa Aguado. Opo. Labas po tayo ng Aguado, tawid po tayo sa gate 4. Ito po ay Malacanang office na, ano po? Ito po yung... Harapan po mismo, ma'am. Kayo po ba yung nakapag-deliver po sa loob ng Malacanang? Hindi po. Ang kwan po, Aguado lang po. Ang pagkaalam ko ay kay Kong Romualdez yung building na yon. Doon po namin dinideliver o binababa yung mga malita. Sino po nagre-receive? Bilang isang driver, ma'am, dahil kasama ko naman si Paul at sa Paul Estrada, yung ni Boss Salde, saka ni itong si Mark Tiksay. Sila na po yung nagbababa doon sa sasakyan. Minsan tinutulungan ko po. Pag nandun na po kami, binababa ko. Din sila na pong nagdadala sa loob ng bahay. Yang 10 maleta po na yan, ano pong sasakyan ang gamit? Minsan po yung ginagamit naming sasakyan ay bulletproof na Super Grandia po. Kung hindi yung puti, yung itim po. So pati po yung sa passenger side at yung sa likod, napupuno po yan ng maleta? Passenger side sa likod po.
Sa likod. Opo, kasi May bakante po siya, ma'am, may sa likod. bakante sa likod, maluwag po yon. Kasi nakatupi. Pinofold yun. Bali, ano sa Ano? kargahan, bali yung, ano no, ginawa talaga yung bulletproof na yun na van, Super Grandia, wala nang upuan sa likod. So, kasya kahit ng mga 15 malita, this size. Ganyan. Tinanggal na po. Tapos may upuan lang sa harap. May dalawa, tsaka yung, bali 4 lang pong makakasyan, makaupo. Doon sa nag-deliver kay Speaker Martin, sino po sa inyo ang nakapag-deliver po ng pera kay Congressman Sandro Marcos? Yung dun sa kabila po. Pero sa knowledge po ninyo, nakapag-share naman na po kayo ng inyong mga experiences, ano po, yung nasa Paway po kayo, yung pong picture na meron kayo, picture po together with, is it Bongbong Marcos, is it Sandro Marcos, or Lisa Araneta Marcos? Yung actual dito na sa kabila po. So, yung kayo pong mga nandito, ano pong na-deliveran ninyong mga address? Within Manila lang po or meron kayong outside Manila? Sa akin ma'am sa within Manila. So, dito po. Yung una, ang pinakamarami talagang deliver ko sa akin na experience ko, simula 2002 kay former Speaker Martin Romualdez po, sa 42. Simula nung umupo si boss ng APRO, Chairman of Appropriation, Kailan po? Ano pong year ito? 2022 po. Okay. Yung September 2022, start kami na deliver doon kay dating speaker po sa 42 McKinley Road. Ito po hanggang yung sa tapat ng simbahan? Dito lang banda po. Yung tapat ng salon? Sanctuary. Oo, yung Yung santuaryo. Before mag-sanctuary po. Before. Okay. Sige. Bali, simula 2022 po, nag-deliver kami po doon. Sa akin na experience po, hanggang 2023 ng December. Tapos, nung 2024, January, nalipat na po yung deliveries po namin doon sa 14 Nara Street, South Forbes. So, doon yun yung imbakan po. Na po yun, Opo. Kasi pagpasok mo, may gate, tapos pababa, basement. Doon na po yung, kahit makita niyo po sa picture po yung imbakan po ng ng mga malita. Kay dating speaker po. Sino po nakapag-deliver kay Stella King? Sir. Pwede niyo po pakita. Pakikwento po. Yung tungkol naman po doon sa pagdi-deliver kay Ma'am Stella, ako yung driver na naman po doon. So, ang nangyari, minsan nandun si ni Boss, si Atty. Binviaje, at nakuhanan din po ng picture. Pagka time ng deliver namin doon, pagpasok sa bahay niya, nakuhanan din po ng picture, nandun po sa affidavit po namin. At maliban doon, marami pang bisis na nangyari na nag-deliver kami ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Ma'am Stella. Nandun po siya? Wala po siya doon, ma'am. Ang secretary po niya, ang nagre-receive o di kaya yung katulong niya ang nandun. Nung dineliver niya yan, sino pa apron? Si Kong Sandy o ang apron na si Stella King? Di si Kong Saldi po. Ako nakapag-deliver po ako since 2022. Elite po yung service po namin. So hindi bababa sa 10 malita po yun. 2 beses ako mag-deliver. Kasama ko si Lando Supat, yung 2 sasakyan po yung nag-deliver po. Hindi rin bababa sa 10 malita po. Sir, yung unforgettable experience niyo po tungkol lang sa pag-deliver na. Ako naman po si Master Sergeant Christopher Esquivel, Pakilakas ng bobo. Philippine Navy Marines, retired. Yung experience ko rin po, kasi ang tasking ko ay
security sa backup security. Every time na mag-deliver, kami po ang responsible sa kalsada. So, na-notice ko rin po yung mga mali-malita na yan kasi kami po yung escort. Halimbawa, kung magdi-deliver sa Forbes, kami po yung magsisecurity sa kalsada. So, aware po kami sa mga mali-malita na yan. Kaninong bahay o yung nakilala nyo na diniliberan na binakapan? Ang last na ko sa 42 kay dating speaker po na Sir, sino po sa inyo yung nakapag-security sa mga ICC prosecutors? Ano yung napansin nyo? O ano yung medyo interesting doon sa pagsisecurity nyo sa ICC prosecutors? Doon sa level po namin, sa akin lang po, binibigyan lang kami ng tasking ni Mark Tiksay, sa team leader po namin sa Team EAC, na may isang team kami po naka-tasking doon. Security kami, naka-convoy. So, naka-stay kami sa isang hotel. Nandun po din sila naka-stay. Diyan po sa Makati, Sida Hotel. Marami pang hotel po na naka-stay po sila diyan. Minsan ba nakita nyong nakainuman ng ICC prosecutors ang boss nyo, si Congressman Saldi o iba pang mga VIP? Sa ICC po? Opo. Hindi po namin nakikita na nagpag-inuman. Pero yung ICC po, minsan nakita na pumunta sa town house po, nakipag-meeting po sila. Alam natin at sigurado naman kami rin na monitor nyo rin kung paano kinidnap si Tatay Digong. Yes po. Mga oras na yun at magwa 1 year na sa March 11. May napansin ba kayo o ano ang naging galaw ng grupo nyo? May napag-deliveran din ba kayo ng mali-maleta nung araw ng March 11 o bago mag-March 11 o after March 11? Kung tungkol sa pag-deliver ng malita po, hindi naman po tumigil yung pag-deliver. Kasi sa isang linggo, merong 3 beses na nagde-deliver kami po. So, hindi din namin alam kung para saan yung mga dineliver namin po. Basta yung namin na dinala lang namin po doon. Parte po ng trabaho po namin. Hindi nyo ba napansin na pagpapalapit na yung eleksyon, mas napapadalas yung pag-deliver nyo ng pera or nung bago mag-March 11, napadalas yung pag-deliver nyo ng pera? Gaya po ng sinabi ko, parang normal lang yung pag-deliver namin po. Kasi minsan mag-deliver kami bultuhan. Minsan umaabot ng 27 malita. Minsan 3 sasakyan, 4. O iba-iba po. Basta hindi siya masiro sa isang linggo po. Yung kay former Congressman Erwin Tulfo, na ngayon Senator Erwin Tulfo, sino sa inyo ang nakasaksi at ano naging participation mo dito sa iskandalo? Doon po sa kabilang team po, grupo po. Doon yung po yung may involved po doon. Dito po sa amin, baka sino yung nandito? Wala po. Ang question ko, sir, kini-question po kasi ni Senate President, ni Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Ping Lacson, gumawa po siya, naglabas po siya ng computation na ang sinasabi po, hindi daw po makatotohanan yung halagang inyong dineliver because kung yun daw po ang amount na nakasaad dun sa size ng mga maleta, by this time daw po, hanggang ngayon daw po dapat sana, nagde-deliver pa kayo. Kaya yun po ang nagagamit na question or panging-question sa credibility ng inyong salaysay. Ano pong masasabi niyo? Ang masasabi ko lang doon, narinig naman ho nila siguro yung salaysay ni Kong Saldi ko, na lahat naman ng kabuuan ng pera na nailabas na natanggap nila ay nasabi na ho lahat ni Kong Saldi. At na yung mga dinideliver naming pera na mali-malita, halos lahat
nandun namin dineliver sa bahay ni Kong Romualdez. Bakit po napakatindi ng operation na palabasin kayong mga sinungaling? Yun nga po yung kinakagulat namin, ma'am. Dahil kami na nagsasabi ng totoo dito. Dahil yung mga pira naman na talaga na siguro ay galing sa flood control yon. Wag na naman po nilang pasinungalingan at kami sirain nila. Dahil yung trabaho naman po namin ay bis lang po doon sa kwan ni Boss Saldi. Kung ano lang po yung utos sa amin na i-deliver yung mga ganong malimalita sa bahay ni ganito, bahay ni ganon, yun lang naman po yung sinusunod namin. At saka yung sinasabi po namin dito na dinideny nila, pawang katotohanan po lamang kasi pamilya po namin yung nakasalalay dito. Nakataya yung buhay ng pamilya namin. Lalong-lalo na yung buhay namin, ma'am, sa nangyaring ito. Kung ano lang po yung sinabi ni Kong Salde sa ni Master Gotisa nung lumabas sila, pinapatotohanan lang din po namin yon. Na totoo lahat yung sinasabi nila at yung kay Sir Ting Lacson naman, wag naman nilang sirain yung credibility namin dahil nagsasabi lang po kami dito ng totoo. Yun lamang po, ma'am. Isa po sa binabato sa inyo, ayusin lang po natin kami. Pwede pong sumagot ng sabay-sabay. Ang isa pong binabato sa inyo ay pakawala daw po kayo ng kampo ng mga Duterte. Hindi po, ma'am. Hindi po yun totoo. Hindi po kami pro Duterte, ma'am. Hindi rin Opo. kami pro PBBM. Kami neutral po kami na naglalahat ng katotohanan dito po. Wala kaming nasabing bakit saan ba kami nabuhay noon? Sa administrasyon din. Kayo daw po ay parte ng operation na meron ang isang Mike Defensor. Hindi po yan totoo, ma'am. Kayo po ay iniimpluwensyahan ni Attorney Levy Baligon. Hindi din po. Kasi katotohanan lamang po ang sinasaad namin dito, ma'am. Wala kaming diladagdag dito, ma'am.